Kung ikaw ay isang matagal nang sumusubaybay sa galaw ni XRP, siguradong kilala mo na kung gaano po kahaba at kaseryoso ang laban ni XRP sa legal na aspeto sa Amerika. Pero kahapon, June 17, 2025, ay meron pong isang napakalaking balita ang dumating. At yan po ay tungkol sa unang XRP spot ETF sa North America or sa Canada. Aprobado na po at mag-uumpisa na po itong i-trade sa araw na ito. Ngayon pong June 18, 2025. At yan po ay sa Toronto Stock Exchange sa ilalim po ng ticker name na XRPP. Pero ang tanong, ano nga ba ang XRP ETF? Bakit po ito big deal? At paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang ETF at bakit po importanteng milestone ito para kay XRP. Ayan, para sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang ETF, ang ETF po ay Exchange Traded Fund or isa po itong uri ng investment product na parang mutual fund. Pero mas madali po itong i-trade dahil pwede po itong bilhin at ibenta sa stock market kagaya ng mga ordinaryong stocks. Sa kaso po ng spot XRP ETF, ito ay direktang nakabase sa aktual na presyo ng XRP. Ibig sabihin ay kung bibili ka po ng XRP ETF, para ka na ring bumibili ng XRP mismo. Pero hindi mo na kailangan pang gumawa ng crypto wallet o mag-transfer gamit ang blockchain. Sa madaling salita ay mas pinadali po nitong ma-access si XRP para po sa mga institutional investors o mga kumpanya na may malalaking pondo na gusto ring sumakay sa galaw ni XRP. Pero sa paraang legal at syempre regulated. At sino nga ba ang nasa likod ng balitang ito? Yan. Wala pong iba kundi ang Purpose Investments mula sa Canada. Ang Purpose Investment ang unang nag-launch ng spot Bitcoin ETF noong taong 2021. At ngayon ay sila po ulit ang nauuna pagdating po sa XRP ETF sa North America. At ngayon ay kailan nga ba magsisimula at saan po ito ililista? Ayan. Simula po ngayong June 18, 2025. Official ng magiging available. Ayan, ang Purpose XRP ETF sa Toronto Stock Exchange. Ang ticker code po nito ulit ay XRPP. At ayon po sa final prospectus na naaprubahan ng Ontario Securities Commission, handa na po silang magbukas para sa publiko. At ito ay nagsimula pa noong January 31, 2025 nang mag-submit ng paunang dokumento ang Purpose sa regulator at ngayon ay wala pang 6 na buwan ay aprobado na po ito. Isang malinaw na sinyalis ito na unti-unti nang lumalawak ang pagtanggap sa mga altcoin gaya ni XRP sa loob ng traditional financial markets. Nauna na ba ito sa ibang bansa? Ayan, ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo. Ayan, ang bansang Brazil ang pinakauna pong bansa na nag-launch ng XRP ETF sa buong mundo. Si Hashdex ang nanguna sa pagkakaroon naman po ng XRP ETF sa Brazil noong April 25 gamit naman po ang ticker na XRPH11 or 11 sa kanilang local stock exchange na tinatawag po nilang B3. Ayan. Kaya masasabi po nating pumapangalawa lamang ang bansang Canada. Pero ito po ang una sa buong North America. At lalo po nitong pinapalakas ang posibilidad na maaprubahan na rin ito sa bansang Amerika. Ngayon ay ano naman po ang tsansa na magkaroon po ng XRP ETF sa bansang US?
Yan. Ayon po kay Ginoong Eric Balcunas, isa po siyang senior analyst mula sa Bloomberg, mayroon pong 85% chance na maaprubahan ang XRP ETF sa Amerika ngayong taong ito, lalo na po sa fourth quarter. Kasalukuyan na ring nagpuproseso ang SEC para sa application ng Wisdom 3. Yan, Wisdom 3. Habang si Franklin Templeton, Bitwise at saka Grayscale ay naghihintay na rin ng tugon para sa kanilang mga sariling XRP ETF proposals. Isa pang analyst na si Jason Yanowitz, yan, siya po ang co-founder ng Blockworks, ay siya po, nagsabi na rin po siya ng XRP ETF ang posibleng susunod na maaprubahan pagkatapos ni Solana. Kung mangyayari ito, siguradong mas lalaki pa ang demand kay XRP, hindi lamang po sa Canada o Brazil, kundi sa buong mundo. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng XRP ETF sa presyo ni XRP. Ayan, dito na naman papasok itong si Ginoong Jake Claver, na content lamang po natin siya kanina sa kanyang prediction na $10,000 ang magiging presyo ni XRP pagsapit daw ng taong 2027. Yan, ayon po kay Ginoong Jake Claver, Managing Director po ng DAG or DAG, posibleng tumaas po ng malaki ang presyo ni XRP kapag nagsimula ng gumalaw ang mga spot ETF. Meron po siyang teorya na nagsasabing aabot hanggang $12 si XRP kung makuha po nito ang 15% ng inflows na nakuha ng Bitcoin ETF. Kung pagbabasihan natin ang kasaysayan ni Bitcoin, talagang sumabog ang presyo nito nang magsimula ang spot ETF sa Amerika. Kaya hindi po malayo na ganun din ang maaring mangyari kay XRP, lalo na't unti-unti na po siyang tinatanggap sa mundo ng traditional na investments. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Bilang mga Pinoy, ang balitang ito ay isa pong malaking eye-opener. Bagamat hindi pa available ang XRP ETF sa Philippine Stock Exchange, global po ang epekto nito. At ang tanong ay bakit? Dahil kung tataas po ang demand kay XRP mula sa institutional investors sa Canada at posibleng sa US, natural lang, natataas din ang kanyang presyo sa mga global exchanges tulad po ng Binance, KuCoin at saka Coins.ph. Kaya kung holder ka po ni XRP ngayon, may posibilidad na tumaas po ang value ng hawak mo sa mga darating na buwan. At kung trader ka naman, magiging mas volatile at exciting ang galaw ng presyo ni XRP, kung saan ay perfect para sa mga short-term opportunities. Pero paalala lamang po, hindi po ito financial advice. Kailangan pa rin nating mag-research at saka mag-manage ng risk bago po tayo magdesisyon. Yan, at bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang launching po ng XRP ETF sa Canada ay isa po sa mga pinakamalaking hakbang tungo sa legitimization ni XRP bilang isang tunay na asset na pangmatagalan. Sa kabila ng mga kaso at pagsubok na hinaharap po niya sa Amerika, eto siya ngayon, unti-unting tinatanggap sa mga traditional na market. Ibig sabihin nito ay hindi na lang mga retail investors ang interesado sa kanya, kundi pati na rin ang mga malalaking kumpanya at institutional investors. At kapag pumasok na po ang mga ito, ibig sabihin ay may mas malalim at mas matatag na suporta para sa presyo ni XRP. Kaya kung ako po ang tatanungin, wag po nating maliitin itong si XRP. Maaring isa po siya sa mga susunod na sumabog, lalo na kung tuloy-tuloy ang mga ganitong developments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.